Tandaan po, malinaw at tamang sagot lang po yung totoong sagot po ang hinahanap ng ating consul sa atin. I'm sure pag ganun po ang inyong sinagot sa kanya, kahit hindi po siya naka-memorize o scripted, basta natural po na lumalabas sa inyo, sigurado po papasa kayo. Kasi alam ko po marami po sa atin sa mga kababayan na pagdating po sa interview, kinakabahan dahil ang tanong nila lagi sa akin, hindi ako marunong mag-English. So, paano po iyan? Nobody's perfect naman po. Lahat tayo nagkakamali naman talaga. So, even dyan sa mga sinasabi niyong hindi perfect ang English ninyo, okay lang po iyan. Basta ang importante, yung sagot ninyo po, tama at totoo po sa puso ninyo na iyon po, automatic po iyan na masasagot nyo kay Consul nang walang kaba kasi tama po at alam nyo yung isasagot nyo sa kanya. Hello mga kabayan, welcome back po. Kung malapit na po ang inyong US visa final interview, congratulations po, kakatuwa naman. So ito po pag-uusapan natin ngayon ang inyong paghanda at ano ba yung mga 15 things to do na para po kayo makapagpahanda ng maayos sa inyong final interview. At alam ko po, isa na ito sa pinakamalaking bahagi ng inyong visa journey. Ibig sabihin po, ang dami nyo na pong pinaghandaan. Nandyan yung naging cost ng pagbabayad natin para dun sa kabuuan ng ating application sa US visa ninyo. Nandyan ang mga documents, nandyan yung applications, nandyan ang NVC, nandyan ang St. Luke's, nandyan ang VAC, at of course, itong final interview ninyo. Pero tandaan po, ang final interview, hindi po ito isang tamang script o magic answer. Ito po ay nakasalalay sa ating consul na magi-interview po sa atin at nakasalalay din po para sa inyong tamang pagsagot. Pero wag po kayong mag-alala, kaya po nandito ako, si Jeannie Pinehaway, para bigyan ko po kayo ng tips and guidance at gabay kung ano-ano po ba yung dapat nating paghandaan para po kahit papaano tayo ay merong panatag ang kalooban natin pagdating natin sa ating schedule ng final interview. Hindi po ako nagtatrabaho sa government or advisors or kaya ay lawyer po sa immigration. Ako lang po ay tumutulong po sa ating mga kababayang Pilipino na gusto pong nais na makapunta dito sa US. Kung first time po kayo sa aking channel dito sa Pinay Hawaii, baka pwede naman pong makapaglambing sa inyo ng like, subscribe, share and comment na rin po at click the notification bell para po meron po akong upload sa susunod na video, mabigyan ko po kayo ng panibagong guide and advice. Ako po si Jeannie Pinehaway at nagsasabi sa inyong mabuhay at aloha. Number 1, basahin mabuti ang appointment letter interview niyo po. Okay, dun po sa appointment letter, so dalawang klase po yan. Minsan po meron pong mga case na sinesend ng US Embassy Manila ang letter na meron na po silang schedule. Pero meron din pong time na tayo po ang magpapa-schedule. Again, sinasabi ko po, depende po yan sa mga case. Meron po kasing mga case na ang US Embassy Manila, sila na po ang nagsisend ng appointment schedule kung ito po ay talagang for emergency o kung ano po yung case ng category ng kanilang visa na in-applyan at pwede rin pong na-expedite. So maaari pong sila na rin po ang nagbigay ng schedule. Tatanong, di ba kita ko nagpa-schedule siya? Appointment letter na agad ang na-receive niya from the US Embassy Manila. So wag po kayong magtataka at wag nyo pong ikukumpara ang inyong case sa case po ng iba. So tip ko po sa inyo, ito po yung dapat ninyong i-check para po malaman nyo kung tama po ba yung inyong name, tama po ba yung inyong passport number at ang inyong case number, ang interview date at ang interview time at ang location po ng address ng US Embassy Manila at
Kung minsan po meron pong mga case na 2 o 3 po kayong magkakasamang pamilya, so i-check nyo rin po kung tama po yung mga applicants na mga kasama nyo pong mga family. Meron din po kasi mga cases na ganyan po kapag groupings po yung nag-a-apply na mga visa nila. Alam ko po, excited kayo kapag nakaka-receive na kayo ng email na yes, may visa na ako o yes, mayroon na akong appointment interview. Pero bago nyo po gawin yan, kailangan pong unawain at intindihin nyo po ang lahat pong instructions o lahat po ng mga message o detalye na email po sa inyo ng US Embassy Manila. Kasi po, nandyan rin po yung ating category ng visa. Dapat po, alam nyo rin po ang mga detalye sa inyong category. So, nandyan po ang parents, nandyan po yung visa para sa child, nandyan po ang visa para sa K1, nandyan din po ang visa para po sa CR1, IR1 visa para po sa spousal, nandyan din po ang mga employment or ibang immigrant visa category na nandyan din po ang tinatawag na B1, B2 para po yan sa mga tourist visa. Again, ipapaliwanag ko po ang mga bawat visa category po. Iba-iba po ang mga documents or supporting documents na sinasubmit. Kaya hindi po natin pwedeng ikumpara kung kayo po ay nakapag-interview na may nakakilala na ibang Pilipino na sinasabing nilang visa is K1, kayo ay CR1, o yung iba naman po ay parents o child or po siya sa employment. So, hindi po tayo pwedeng mag-compare ng mga documents na kung ano-ano yung mga kailangan kasi nagbabaris po yan. Kaya po importante po na nalalaman ninyo kung anong klaseng category po ang inyong ina-applyan. And also, ang tips ko po sa inyo, ito pong appointment letter ninyo o ito po yung interview nyo na schedule, kailangan pong i-print ni po nyo yan at yan po ay kakailanganin natin sa inyong final interview. Kailangan po malinaw o clear copy po inyong appointment letter o ang inyong schedule para sa final interview. And also mga kababayan, no, tips ko rin sa inyo dahil baka sa sobrang excited ninyo, akala nyo final interview na. Kung wala pa po kayong schedule sa VAC, kailangan pong magpa-schedule kayo sa VAC kasi kailangan po talagang mauna ang schedule nyo sa VAC. Ito pong VAC na tinatawag, ito po ay Visa Application Center. Doon po iyon sa Parcal, hindi po iyon sa US Embassy Manila o sa Diosdado Macapagal. Doon po ginaganap ang inyong photos, ang inyong biometrics o yung tinatawag po nating fingerprints. So kayo po ang magpapa-schedule noon para po sa inyong VAC. Kaya importante po iyan kasi po kapag wala po kayong VAC, hindi po matutuloy ang inyong final interview. Tandaan nyo po yan. So, nauuna po ang schedule ng VAC bago po ang final interview. Tandaan nyo po ha, kapag wala po kayong VAC application na hindi pa po kayo nakakapag-biometrics and photos, mangyayari po, makakancel po ang inyong final interview. Kaya wag po kayong maging kampante na kahit meron na kayong final interview, babaliwalain nyo na po ang inyong VAC. Kaya iyon po ay napaka-importanting binibilin ko po sa inyo. Number 2, review your DS-260 or DS-160. Okay mga kabayan, no? Huwag kayong pupunta sa final interview nyo kung hindi nyo pa po nare-record at pong sinulat nyo sa DS-260 o DS-160. Daan po ang inyong personal information, ang inyong address, ang inyong history ng travel. Nandyan po yung employment history ninyo, ang educational background ninyo, at nandyan din po yung inyong family. Nandyan din po ang inyong, kung kayo po ay marriage before. So, lahat po iyang information na yan, kailangan pong alam ninyo. And of course, yung pong petitioner ninyo, dahil meron pong part doon, yung kung sino po ang petitioner ninyo, kung saan po ang address, at kung ano po ang location, kung ano po ang trabaho, lahat po iyan dapat alam nyo. Kasi dyan po nakasalalay ang interview ng inyong consul officer. Mostly, ang mga information pong itatanong nila, base doon po sa finil upan yung DS-260 or DS-160. So, wag po kayo
kayong mapanata, kala nyo po pasado na po. So, importante po, lagi ko pong sinasabi yan sa aking vlog, na lagi pong mag-review ng DS260 or DS160 kasi yan po yung tamang paghahanda. Okay mga kabayan, ititip ko po sa inyo para sa inyong DS260 or DS160, kung kayo po meron pong nagkamali o kailangan nyo pong i-edit, pwede po kayong magpa-edit as long as medyo malayo pa po ang schedule ng final interview nyo. Mag-email po kayo sa US Embassy Manila na mag-request po kayo kung ano po yung reason bakit po kayo nagpapa-edit at saka kung anong part po doon. For example po, nakalimutan nyo pong ilagay ang inyong travel history na nakapag-travel po pala kayo sa Japan o kung saan pong lugar at hindi nyo po nailagay yon. Pwede po kayong mag-request, pwede po kayong mag-edit noon, pero mag-i-email po kayo sa US Embassy Manila na kayo po ay nagre-request na magpabukas uli ng DS260 ninyo dahil meron po kayong i-edit. Kaya lang po, ilalagay nyo po doon ang request ninyo kung bakit po kayo magpapa-edit at anong part po doon yung i-edit nyo. For example po, yung travel history. Nag-travel pala po kayo sa Japan tapos hindi nyo po nalagay doon sa inyong travel history. Yun po yung ilalagay nyong reason. Depende na po kung ano po yung part na ilalagay ninyo, bakit po kayo magpapa-edit. And then, makaka-receive po kayo ng reply galing sa kanila na meron na po yun na link. Kung i-click nyo po ang link na yon, then pupunta na po kayo doon para ma-edit nyo po yung inyong DS260 o DS160. Iyan po kung medyo malayo pa po ang inyong final interview. Pero kung nandun na po kayo on the spot, pwede naman po kayong magpa-edit kung i-allow po kayo doon sa pre-interview na mga Filipino-Filipina kung mga minor lang po ang i-edit. For example, nagkamali po yung cellphone number ninyo o yung one numbers ng address ng inyong bahay o something, pwede po naman sigurong i-edit iyon kung nagkamali po sa numbers or letters. I'm not sure lang po kung yung mga complicated na mga parts doon hindi na nila allowed na i-edit. Hindi ko po alam 100% kung ano po yung mga part na hindi po pwedeng i-edit ng pre-interview. And also guys, tips ko para sa inyo sa DS260. Huwag nyo pong kalimutan ang inyong confirmation page, yung pong isinabmit nyo sa VAC na meron po yung tatak na complete. Yun na rin po ang hahanapin sa inyo sa final interview nyo, yung meron pong nakalagay na complete. Kasi po kapag naroon na po kayo sa VAC, yung sinubmit nyo pong DS260 confirmation page, tatatakan po nila yon ng complete at kung kailan po kayo nag-date doon sa inyong VAC application ninyo. So, yun po yung isasubmit ninyo doon sa DS260 confirmation page para sa final interview. Hindi po nila hanapin yung walang tatak. So, hahanapin po nila yung may tatak na galing po sa VAC application ninyo. Number 3, bring all your original documents and also organize your documents. Ito mga kabayan, napaka-importante itong mga civil documents po na kailangan ninyong dalhin. So, lahat po ng in-upload nyo sa CEAC, kailangan dalhin nyo po yon. Pero ang pinaka-primary po na kinakailangan nila sa inyong final interview, ang inyong passport, ang original passport ninyo. Siguraduhin nyo po ang inyong passport ay hindi po expired within 6 months po. So, lagi nyo pong i-check ang inyong passport kung iyan po ba baka ma-expire na in 2 months o 3 months. Hindi po pwede yan. So, check nyo po lagi ang inyong passport kung iyan po ay hindi pa po siya ma-expire ng 6 months. Dahil kung ma-expire na po iyan, kailangan nyo pong kumuha ng panibagong passport ninyo. Kasi hindi po ina-allowed sa US Embassy Manila kapag ang passport nyo po 3 months na lang ma-expire na o 2 months na lang ma-expire na. Hindi po ina-allow dyan. So, lagi nyo pong i-check muna ang inyong passport na 6 months po. Then, after that, ang importante po, yung mga PSA birth certificate,
marriage certificate. Kapag single po kayo, iyon po yung tinatawag na certificate of no marriage. Pero kapag married na po kayo, lumalabas po iyon sa ating PSA na advisory on marriage. Dito maraming nalilito, so maraming question lagi po sa akin tungkol sa Senomar at advisory on marriage. Ito po ang advisory on marriage kapag kayo po ay nagpakasal na sa dati o ngayon po ay meron na kayong record, lumalabas na po ang advisory on marriage. Hindi na kayo mai-issuehan ng Senomar kasi ang Senomar po is para lang po yan sa mga single person na hindi pa ho nakakapagpakasal. Example, katulad po ng K1 visa, kung hindi pa po kayo nakakapagpakasal noon at magpapakasal po kayo dito sa US, iyon po ang lalabas po sa inyo, Senomar, Certificate of No Marriage. Ngayon, kung kayo po, kung si K1 nagpakasal na po dati, tapos po na annulment o kaya nagkaroon po siya ng death certificate o namatay na po yung dati niya dahil siya ay naging balo na, so lalabas pa rin po doon ang advisory on marriage kasi nagpakasal na po siya dati kaso na-revoke na po yung kasal niya dahil po sa additional na requirements ng either annulment po o yung po ba yung kanyang dati pong asawa namatay na po. So example lang po iyon. So pwede rin pong hanapin yung divorce paper. Ang divorce paper po, ito po ay ina-apply kung kayo po ang Pilipino, nagpakasal po sa ibang bansa, then may divorce paper po sila doon na na-revoke na po yung kanilang kasal. So, possible din po iyon na iyon na divorce paper. Pag sa Pilipinas po, kung kinasal po kayo tapos na-revoke po iyon, nagkaroon kayo ng hearing, annulment po ang tawag sa Pilipinas. Kapag na-revoke na po yung annulment ninyo na dissolve na po iyon, nagkaroon na po ng dissolution yung inyong annulment, yung po sa Pilipinas tinatawag na annulment. Pero dito po sa US, ang tawag kasi noon divorce. So meron din mga Filipina o Filipino na maaaring nagpakasal din po dito in the history ng sila nagpakasal din na divorce po. So may mga ganong case din po. And then meron din pong mga civil documents na katulad ng kung kayo po ba nagtrabaho sa mga military, and also yung sa divorce paper po, tandaan nyo po kung ang inyo pong na nagpe-petition sa inyo ay na-divorce na po. So, kailangan pong ipakita rin ang divorce paper ng petitioner. Kailangan po certified true copy po o yung original na divorce paper. Hindi po nila tinatanggap ang photocopy lang o yung tinatawag natin sa Pilipinas na Xerox copy. Hindi po nila ina-allow dyan. Kailangan po original po yung inyong divorce paper ng petitioner ninyo or certified true copy po. And then, so, ito pong mga nabanggit ko, ito po ay mga napaka-importante pong mga primary documents. Kung may nakalimutan pa po akong iba kasi iba-iba po naman ang case na hinahanap na katulad na sinabi ko po kanina na depende po sa category at depende sa sitwasyon. So, depende po kung anong civil documents o ano-ano pa po bang mga requirements na documents ang hinahanap sa inyo. Then, nandito rin po yung tinatawag natin mga amendment o merong mga nabago po sa inyo sa inyong birth certificate o meron pong annotation ng inyong birth certificate dahil may wrong spelling o wrong birthday o mali yung pangalan ng magulang. So, meron din pong mga ganyang example. And also, doon po sa mga documents din po, no, importante po na dali nyo po ang inyong affidavit of support ng inyong petitioner kasi hinahanap po yan. So, yung lahat po ng mga documents na isinadmit nyo po sa CEAC ng iyong petitioner, pwede pong isend sa inyo, then i-photocopy nyo na lang po. Katulad po yan ng inyong tax form o IRS form. So, example lang po yan ng mga halimbawa kung ano po yung sinabmit ng petitioner para po iyan po ay dala ninyo. Ito naman po kung sakaling hanapin lang sa inyo. So, mostly hinahanap lang talaga yung mga civil documents, pero kung halimbawa po na ang case nyo ay complicated at meron pa silang hinahanap
tungkol dun sa mga gusto pang makita ng consul, katulad ng mga proof of relationship or anything, kung ano man po ang inas sa inyo, iyon po kaya po pinapadala lahat ng mga inyong documents sa mga original, just in case lang po hanapin yun sa inyo. Kung hindi pa rin makonvince si consul doon sa mga sinubmit sa inyo, doon sa DS-260 ninyo o DS-160, at kung may hinanap pang iba, yun po yung mga ibang supporting documents na kailangan nyo po talagang dalhin. Pag-usapan naman po natin yung paano bang mag-organize ng inyong documents. So, bumili na lang po kayo sa National Bookstore ng isang plastic envelope na iyon po ay merong mga DVD vision, tapos may kasama na rin po yung sticky notes. Kung ako po para sa inyo, yun na lang po yung daling nyo kasi ganun po yung ginawa ko noon. Lagyan nyo po ng label. So, unahin nyo po yung first division ninyo. Lagyan nyo po ng label na birth certificate, marriage certificate, kung ano-ano po yung inyong dapat nyong lagyan ng label. Kung ako po sa inyo, lagyan nyo po ng first folder, lagyan nyo po ng civil documents. Second folder, lagyan nyo po ng employment history. Third folder, lagyan nyo ng financing. Fourth folder, affidavit of support. Fifth folder, travel history. Sixth folder, assets. So, ganun po yung pag-organize. Para kung if ever na magtanong si consul sa inyo na tanungin about the financing, so kukunin nyo na lang po yung folder na yon para ipakita nyo kung ano yung hinahanap basan sa inyo. Yung bank certificate ba ninyo, financing statement ninyo, o yung assets ninyo, o kung ano-ano pa. Number 4, check your NBI or police clearance. Okay guys, kailangan i-check nyo po inyong NBI kung up to date pa po ba yan. At also, tingnan nyo pong mabuti ang lahat ng mga spelling kung tama po lahat yan at hindi pa po ba ma-expire ang inyong NBI. Minsan po, mayroon pong mga case na kulang po ang NBI, so babalik na naman po kayo o matutuwanji kayo. So, ito po yung halimbawa kasi napansin ko po may mga nagtatanong din po sa akin tungkol sa NBI. So, ganito po yan. Ang halimbawa po, kung kayo po ay single, totally single po kayo. Ang halimbawa, ang pangalan nyo is inyong family name is Sanchez. Okay. Then, ang susunod doon is may lalabas po doon na inyong first name. So, ang first name nyo po is Jenalyn. And then, lalabas po doon yung middle name. Ang middle name, yung po yung tinatawag na apelyido ng nanay mo. Sambawa, ang apelyido ng nanay mo is Cardinal. So, Sanchez, Jenalyn, Cardinal. So, iyon po yun. Kung kayo po ay single. Okay, halimbawa po, ang visa ninyo is CR1 o IR1 visa na pinakasalan na po kayo ng inyong asawa sa Pilipinas na foreigner. Ang apelyido niya po ay Smith. So, pero kayo po ay dati po kayong nagpakasal. So, lalabas po sa NBI ninyo ang pangalan ninyo, ang inyong Sanchez, then inyong first name Jenalyn, and then ang inyong middle name na Cardinal, and then lalabas po doon si Smith kasi yun na po yung latest husband ninyo. Pero dahil kayo po nag-asawa dati, lalabas po doon na also known as kung sino po yung apelyido dati ng asawa nyo. For example, ang apelyido po ng asawa nyo dati is Santos. So, yun po yung family name ng inyong dati nyong asawa. So, lalabas dun is Santos, Sanchez, and then Jenalyn. Yun po yung lalabas na dati nyong also known as. Ayan, malinaw na po, no? Kung hindi nyo po naiintindihan, comment lang po kayo sa ibaba at magpapaliwanag po tayo. Tsaka tungkol din po sa mga annotation, sa mga birth certificate kasi medyo mahabang discussions po tayo dyan, no? Ano po? Number 5, yung result po ng St. Luke's Medical Exam. So, kailangan dala nyo po yung either meron po kayong brown envelope na pinadala po sa inyo, pero meron pong note na wag nyo pong bubuksan yon. Ibibigay nyo lang po iyon kay consul. Iyon po yung naging result ng inyong medical exam. Pag iyon po ay nabigyan na po kayo ng brown envelope na yon, ibig sabihin po, pasado po inyong medical.
Or maybe po, pag sinabi po nila na dahil rushed na kayo or wala nang time para ibigay sa inyo yon o something happen sa inyong St. Luke's, pwedeng sinabi sa St. Luke's sa inyo na isasend ko na lang sa US Embassy Manila pati ang copy sa inyo. So mostly sinesend po talaga yan sa email ninyo. Paki-check nyo po sa email ninyo, then i-print nyo po yung result para meron din po kayong copy. Kasi minsan tinatanong din po yan sa consult. Kung tapos na ang inyong medical, make sure na meron din po kayong copy ng inyong result. Pero marireceive naman po ng konsulyo, makikita po nila yon yung resulta ninyo kung tapos na po kayo. Ngayon, paano naman kung hindi pa tapos? Kapag hindi pa po tapos dahil kayo po ay halimbawa na sputum, ito po yung 60 days ng kinukulture natin ang inyong plema, tinitignan po kung kayo po ba talaga ay totally negative, na kayo po ba ay totally clean, totally clear po ang inyong lungs. Iyon po, magkakaroon po kayo ng 2 to 1G. Meron po akong vlog niyan, so panoorin nyo na lang po yung about sa mga 2 to 1G ko para po mas maliwanagan nyo po. Number 6, arrive early. So ito po importante na kayo po ay mag-prepare, mag-set po ng oras sa inyo para po sa inyong final interview. Kailangan po mas maaga po kayo sa schedule ninyo. For example, ang inyo pong schedule ay 6 o'clock in the morning, kaya dapat po 5:30 nandun na kayo. Ito po tip ko sa inyo, if ever na malayo po kayo katulad ng iba-ibang probinsya, kung galing po kayong Samar, sa Samar Leyte, sa Bohol, sa Cebu, o sa Baguio, o kung saan pong malayong lugar, mas recommended ko na lang po kayo na magpabook na lang po kayo sa Red Planet. Iyon po malapit lang po iyon sa US Embassy Manila kasi tatawid lang po kayo sa kabila, iyon po US Embassy na. So iyon po rin Red Planet na yon, mura rin po yan kung talaga pong nandun lang po, naghahanap po kayo ng on budget, doon po kayo sa Red Planet pumunta. Mas recommended ko po yon. So makakapagdating po kayo ng mas maaga kung kayo po nandun lang sa area the day ng inyong interview. Number 7, dress neatly. Ito po, importante rin po ang ating tamang pananamit. So kahit po semi-formal attire, pwede na rin po yun. Basta ang importante po dito, kayo po komportable sa inyong pananamit. So, marami naman pong makikita ninyong mga damit doon na naka semi-formal din ang mga suot. Usually, pwede rin naman po kayong, kung kayo po ay babae, pwede rin po magbestida. So, depende na rin po sa inyo kung saan po kayo mas komportableng manapit. Basta wag lang po kayong mag-short, naman po kayong magchichinelas. So, kung ano lang po yung komportable ninyo sa sapatos ninyo, pwede naman din pong rubber shoes kung iyan po ba ay komportable sa inyo. Basta alam nyo sa sarili nyo na kayo po napa-komportable sa inyong pananamit. Pwede naman din po kayong magsuot ng mga accessories ninyo, ng mga inyong alahas, at pwede rin naman po kayong mag-makeup. So, okay lang po iyan, ina-allow naman po iyan. Kaya lang po, mag-pray muna po tayo. So, ito po napaka-importante sa lahat, ang mag-pray po. Kahit po, alam ko, iba-iba tayong religion. Nandyan ang Catholic, meron po dyan born again, Iglesia ng Cristo, meron po dyan na Saksi ni Jehovah, or meron po diyan na religion ng Muslims. So, iyon po importante po sa lahat. Kahit ano pong religion tayo, importante po meron tayong paniniwala sa taas, o kung ano po yung inyong belief, kung ano po ang paniniwala ninyo. Ang importante, magdasal po tayo na sana po gabayan ang inyong final interview. Ihiling po natin na sana po ito ay maging success. Siyempre po, magpapasalamat na rin po tayo sa Kanya dahil nakarating na po tayo sa itong visa journey ninyo, sa final interview ninyo. Kung naging success din po ang inyong medical, iyon po ay magandang imahinasyon na po para po kayo ay maging success sa inyong US visa journey. Iyon po ay malaking success na po na ibinigay sa atin ng Poong May Kapal. Number 9, answers
only what is asked. Kung kayo po ay tinatanong ng isang yes or no lang, edi yun lang po yung sagutin ninyo, yes or no. So wag na po kayong mag-expand o magpaliwanag pa po kung yes or no lang po ang sagot ninyo. For example, tinanong kayo ng consul, do you have a kids? Yun lang ang sasabihin nyo, yes or no. Then kapag ang tanong niya, how many kids do you have? Then, ang sagot nyo, either kung meron kayong 3 kids, I have 3 kids. Kung meron kayong 2 kids, I have 2 kids. Number 10, always tells the truth. Ito mga kababayan, ang pinakamahalagang advice ko sa inyo. Huwag po kayong mag-iimbento. Lagi nyo pong sabihin ang totoo. Hindi ka po pwede kayong mag-create ng inyong sarili nyong istorya kung wala naman po doon sa DS-260 nyo o DS-160. Kasi po magiging komplikado pa po ang mga tanong sa inyo ni Consul kapag marami pa ho kayong sinasagot na hindi naman po related doon sa tanong ni Consul. Huwag po kayong magsisinungaling. Kung hindi nyo po alam ang sagot, much better na sabihin nyo po na hindi nyo alam kung bakit o kung paano. Much better po na sabihin nyo po yung totoo kung yun po talagang hindi nyo alam kesa po mag-imbento kayo ng sagot ninyo na mas lalo pong magiging komplikasyon po sa inyong visa. Remember guys, itong mga tanong na ito, nire-record ito ng Consul sa kanilang computer, sa inyong system ninyo, ng inyong application, kung ano-ano po yung mga sinagot ninyo. So, doon po nakikita nila kung ito po ba kayo ay isang red flag na hindi po totoo ang inyong sinasabi. Malalaman po agad nila at tandaan nyo po, ang mga Consul, sila po ay nakakapag-interview everyday ng 100 to 150 applicants in a day. So, alam na po talaga nila ang kung paano po sumasagot ang mga applicants, kung sila po ba ay nagsisinungaling. Tungkol po ito dun sa mga, ito po ay nasa-sense po nila sa ating mga body language at yung pagtigil-tigil natin ng pagsagot o yung ating mga manilism o yung inyong pagkakaba. Okay lang po tayong kabahan. Normal lang po yan. So, kung sinabi po ng Consul na, are you feel nervous? Di sabihin nyo po totoo. Sabihin nyo, yes, I'm nervous because this is my first time for attending an interview like this. So, sabihin nyo lang po yung totoo. Normal po talaga tayong kabahan. Tip ko sa inyo guys, makinig muna pong mabuti kay Consul sa mga tanong. Huwag muna po kayong sasagot hanggat hindi pa po tapos ang kanyang tinatanong. Ngayon, kung hindi nyo po naiintindihan o hindi nyo po narinig masyado ang tanong niya, pwede nyo naman pong pa-repeat sa kanya ang question. Ganito po yung itanong nyo sa kanya uli. Could you please repeat your question? Could, pag sinabi nyo pong could, iyon po ay medyo may pagkagalang, may pagkapulay. Pag sinabi nyo, could you please repeat the question? Tandaan nyo guys, mas mabuti yung ginawa ninyo na nagtanong kayo sa kanya na ipa-repeat ang question kesa po manghula kayo dahil hindi nyo po naintindihan ang tanong niya. Tandaan nyo guys, hindi nyo kailangang mag-memorize ng script o mag-memorize ng sagot nyo. Mas maganda po na natural at truthful po yung sinasabi ninyo kasi nalalaman po talaga yan ng Consul. Huwag po tayong gagawa ng sagot dahil iyon po ang iniisip natin na gustong marinig ng Consul sa atin pero mali po iyon. Remember, your goal is not a perfect answer. Your goal is to give the truthful and accurate answers. Yan lang po ang importante dyan. Be honest. 11. Know your petitioner. Ito po, lagi ko po itong binabanggit sa vlog ko na kailangan pong alam nyo ang detalye ng petitioner nyo. Very simple lang po. Kailangan po alam nyo po yung name niya, address, contact number, at kung ano po ang klase ng work niya. So, iyon po napakasimpleng basic na para po malaman if ever po na magtanong si Consul sa inyo, alam nyo po yung isasagot nyo sa detalye ng petitioner ninyo. Andyan din po yung kailangan alam nyo yung birthday,
ano po ba yung timeline ng relationship ninyo, kung kayo po ba ay fiancé, kung kayo po ba ay IR1, CR1. So, yun po yung example ng timeline ng relationship. And also, isama na rin po natin dyan yung mga parents o yung mga kamag-anak po natin. So, yung mga family natin. So, even yung employment natin, kung even po ay magtatrabaho kayo sa US. So, lahat po ng mga detalyeng iyan, kailangan alam nyo po para po alam po ni Consol na kayo po ay talagang nakahanda at alam na alam nyo po ang inyong mga pinaghandaan dito sa mga questions ni Consol. Number 12, review your timeline. So, paano ba yung review your timeline? Ganito po yung review your timeline. Ito po is para sa mga relationship. Alalahanin niyo po yung mga important dates. So, nandiyan po yung katulad ng sinasabi kong date ng birthday o kaya date po ng kasal o date kung kailan kayo magpapakasal o petsa po ng inyong mga nagpe-petition sa inyo kung kailan sila umalis dito sa Pilipinas, ang inyong mga anak na nagpunta po ng abroad, nagpunta po sa US. So, yan po yung mga example na mga dates na timeline. Kailangan alam nyo po yan kasi maaari po yung isagot. Maaari po kasi yung itanong sa inyo. Kailan ba kayo nag-travel? Saan bang lugar kayo nag-travel? So, yan maaari rin ma-question sa inyo yan, no? Importante, lagi kong sinasabi, pag-aralan po ang DS-260. Ayan ako, parang sasabihin nyo, naku, para naman kaming nag-e-exam nito. Opo, para po talagang nag-e-exam. Pero ito, hindi po yung klase ng exam na nagme-memorize katulad nung nasa school pa tayo noon. Ito po, pinapaliwanag ko po na ito po ay lagi pong pag-aralan ng natural na pagsasalita o natural na pagsagot, hindi po sa pagme-memorize. Hindi naman po kailangan mag-perfect English kayo sa sagot. Okay lang po na magkamali kayo ng grammar o nakulang ang grammar ninyo. Hindi naman po magiging sagabal ang pagsagot nyo ng maling grammar o mali yung diction ninyo. Hindi po ganon. So, as long as yung consistent answer ninyo na nakasagot nyo doon sa DS-260, eksakto lang din po sa sagot na ibinibigay ninyo. For example, meron po kayong kinasal na date na January 1, 2020, and then tinanong kayo, when is the date of your marriage? So, kailangan, iyon din po yung sasagutin nyo, January 1, 2020. So, you see, hindi nyo po kailangang mag-complete na sagot na answer that sasagutin nyo yung console para lang huma-impress na sa my marriage is blah 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 blah. So, hindi naman po ganon. Pwede hong direct to the point po kayong sumagot pag tinanong kailan kayo ikinasal o sinabi nyo January 1, 2020. So, okay na rin po yun. Sagot nyo yun na tama naman dun sa date ng petsa ng kasal ninyo. So, hindi nyo kailangan magpa-impress o magpaganda ng diction o sabihin medyo slang o hindi po ganon. So, basta eksakto po yung date, yun po ang importante. Consistency po ng sagot ninyo at accurate na answer, yun po yung mas maganda. At saka, kailangan po may tiwala kayo sa sarili nyo. Huwag nyo pong iisipin na halimbawa sa sarili nyo na, kasi siya maganda, siya mukha siyang pera, makakapasa yan. Hindi po ganon. Minsan po, mas nakakapasa pa nga ho yung mga taong simple lang manamit, simpleng sumagot, pero nakapasa. Pero yung ibang mga tao po na mukhang may pera, mukhang mayaman, mukhang makinis ang balat, minsan sila pa po minsan ang nare-reject. Bakit po? Kasi hindi po sila naging humble sa pagsagot. Medyo siguro mataas po ang ere nila dito sa console, medyo mayabang sila. Hindi ko naman po sinabing mayayabang po yung mga taong ganito. Example ko lang po iyon na iyon po isang halimbawa ko lang na okay lang po na hindi tayo magaling mag-English o hindi tayo mukhang amoy mayaman o hindi tayo mukhang class tingnan. Diba po? So, marami hoong nakakapasa na mga Pilipino gaya natin na kahit sa simpleng sagot, nakakapasa po. 13. Stay calm and speak clearly.
Okay, tatanungin sa akin, "Miss Jeannie, paano yung stay calm? Kinakabahan nga ako." So, hindi po gano'n. Ibig ko bang sabihin, medyo mag-inhale, exhale lang kayo at tsaka kung makikipag-usap po kayo, siguro po i-close niyo na lang yung kamay niyo ng ganito at ilapag niyo lang po diyan sa harapan niya habang po kayong ini-interview. So, para hindi ko kayo parang paikot-ikot na para ho kayo nagsasayaw, no? So, stay calm, just simple lang po yung sagot at tsaka clearly answer. Yan po yung importante na malinaw lang po ang sagot ninyo katulad po ng hinalimbawa ko kanina. Tandaan po, malinaw at tamang sagot lang po yung totoong sagot. So, iyon po ang hinahanap ng ating consult sa atin. I'm sure, pag ganun po ang inyong sinagot sa kanya, kahit hindi po siya naka-memorize o scripted, basta natural po na lumalabas sa inyo, sigurado po papasa kayo. Kasi alam ko po marami po sa atin sa mga kababayan na pagdating po sa interview, kinakabahan dahil ang tanong nila lagi sa akin, hindi ako marunong mag-English. So, paano po iyan? So, hindi po iyon sagabal kung kayo po ay hindi marunong mag-English. Lahat po tayo kahit papaano nakakapag-English. Alam niyo po ba na mas marami pa pong mga Filipino na mas marunong mag-English o nakakapagsalita ng English kesa po sa ibang bansa? Kasi po, na-experience ko po yan. No? Nag-travel po kami ng asawa ko sa Vietnam, sa Thailand, nag-travel po kami sa Malaysia, Singapore, sa Hong Kong, sa Macau, so sa Japan. So, hindi po namin masyadong maintindihan at mahirap po kaming makipag-communicate sa kanila kapag nagtatanong po kami ng information. Hindi po nila maipaliwanag sa amin. Hindi katulad ng mga Pilipino, mas magaling po tayo mag-English. Alam po natin kapag nagtanong tayo ng where is the restroom, where is the bathroom, where is the CR, na isasagot po natin yan sa mga foreigner. Doon po sa ibang bansa, kapag naghanap ko po ng restroom, where's the restroom, hindi po nila naiintindihan. So, ano pong gagawin natin? Magsa-sign language kayo na ganito, ganon, yung kailangan mong imustra o something. So, iyon po, mas maganda pa rin ho sa ating mga Pilipino na mas marami ho talaga kahit papaano nakakaintindi po tayo ng English. Yung nga lang, hindi nga lang talaga perfect kasi nobody's perfect naman po. So, lahat tayo nagkakamali naman talaga. So, even dyan sa mga sinasabi nyong hindi perfect ang English ninyo, okay lang po yan. Basta ang importante, yung sagot ninyo po, tama at totoo po sa puso ninyo na iyon po automatic po iyan na masasagot nyo kay Consul nang walang kaba kasi tama po at alam nyo yung isasagot nyo sa kanya. Step 14, don't make travel plans yet. So, wag muna po kayong bumili ng ticket hanggat hindi pa po kayo nakakapasa sa final interview. Kasi po, baka po masayang yan. At nakalagay po yan sa instruction na wag muna po kayong bumili ng ticket hanggat hindi pa po kayo na-approve sa final interview ninyo. Wag muna po kayong mag-resign sa trabaho at wag muna po kayong magbenta ng mga ari-arian nyo o properties hanggat hindi pa rin po kayo na-aprobahan. Yan po ay nakalagay po iyan sa website nila. Number 15, check the official updates ng US Department of States. Yan po yung pinaka-last na kailangan pong mag-follow up and check po natin kung ano po yung mga latest updates. Kasi po, yung mga vloggers na katulad po namin, na mga content creator, minsan nagva-vlog po sila last 3 years ago, 5 years ago, ng COVID, o last year, and minsan po, nagkakaroon po ng pagbabago. Nagbabago po iyan minsan ng cost of processing fee, application fee, katulad ng St. Luke's, nagbabago po iyan. Huwag po nating i-blame yung mga ibang content creator na sinabi, oh, hindi naman totoo, bakit sabi nila ganito pala yung binayad. Kasi po, nababago-bago po. Minsan, nag-iiba rin po ang mga requirements. Kaya po, napaka-importante po lahat sa inyo, yung mga nag-aasikaso po ng US visa ninyo, na kailangan pong mag-check kayo sa tamang website, sa legit na website. Kayong maniniwala sa mga iba-iba pong website na
hindi po siya related doon. So, although nagbibigay sila ng information, for example po, sa Facebook, so may nagbibigay ng information sa Facebook about the US visa, although okay naman din po makinig sa kanila, pero kung gusto nyo po talaga ng tamang pamamaraan at paano po ang pagpaprocess o magkano talaga yan talagang pricing o ano po ba talaga ang requirements, gaano po ba kahaba ang tapos ng ating application, doon po kayo pumunta sa tamang website at basahin nyo pong mabuti at unawain ninyo po. Po talaga ang the best. Although lahat po tayo, maraming mga social media na nagbibigay ng mga advice, mga tips gaya namin, so okay lang din po yun, pero ang best advice ko nga po sa inyo is lagi po kayong mag-rely sa true website ng government natin dito sa US, sa USCIS, yan po sa immigrations ng US, ang ibig ko pong sabihin po, napaka-importante po talaga sa ating lahat, sa mga Pilipinong nagpa-process nito. So anyway, natapos po itong 15 tips ko sa inyo, sana nakatulong at lagi po akong nandito para sa inyong tumulong at makapagbigay ng mga advice, tips, dahil nandito na ako sa US at na-experience ko na ang may masarap na buhay, pero nakakamiss pa rin ang Pilipinas kasi mamimiss mo talaga yung family mo, yung mga culture natin sa Pilipinas, kahit nandyan ang baha, kahit nandyan ang mga problema nating mga bagyo, nakakamiss pa rin ang mga karaoke, ang mga tao. Hindi po katulad dito sa US na ang mga tao po dito ay masyadong busy sa trabaho. Kahit po tayo may kapitbahay, hindi po sila katulad sa Pilipinas na pwede tayo magchika-chika, magmarites. Dito po hindi. Yun, nakakamiss din yun. Siyempre, nakakamiss din ang mga pamilya at saka yung mga get-together ng mga kaibigan natin sa Pilipinas. Pero, yun, meron din talagang mga pros and cons na nangyayari dito sa atin kapag nandito na tayo sa US. Siguro, next time, pag may time na rin ako, i-vlog ko naman din minsan yung mga pros and cons ng US kapag nandito ka na. So, marami na rin akong naririnig na mga tungkol sa mga Pilipina na nandito, na mga nakilala ko. Gusto na nilang bumalik sa Pilipinas. Yung iba gusto dito mag-stay kasi kailangan nila magtrabaho, pero sacrifice. Hindi lahat po ng nandito sa US nagiging success at nagiging masaya. Yung iba nandito sa US para magtrabaho, pagdating ng retirement, uuwi ng Pilipinas. Kasi yun po yung dream ng mga Filipino din, na after makapag-retire, babalik na sila sa Pilipinas para naman makasama uli nila ang ating mga pamilya sa Pilipinas. Ayan mga kababayan, thank you so much sa panonood niyo po sa akin, at masyadong mahaba po itong ating talakayan, pero alam ko po makakatulong ito sa inyo. Okay po, maraming salamat po uli. At po sa hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin, no, like and share and comment po sa below kung ano po yung dapat, kung may mga question po kayo sa akin, ano po. Thank you so much. Bye!